Bakit pinatay ni Im-sama si Gorosei Saturn? Bakit si Garling ang pinalit niya dito? Bali ito na nga yung analysis video natin para sa naganap na chapter 1125. At para umpisahan nga itong topic natin syempre mag-focus na kaagad tayo sa pinakabida ng chapter na to, which is si Gorosei Saturn. Sa unang scene nga nakita nating kinausap ni Saturn ang mga Vice Admirals. Nilinaw nga niya na somewhat successful naman daw yung mission nila, which is yung nabanggit nga niyang goal sa pag-uumpisa ng arc na to, na safety daw ni York, yung punk records at itong power plant. Pero ang pinaka nag-fail nga lang daw sila yung hinayaan nilang ma-broadcast ni Vegapunk sa mundo yung announcement neto. Bali dito nga hindi nagkaintindihan sila Saturn at itong mga Vice Admirals, dahil ang intindi nga ng mga Vice Admirals nag-fail sila sa mission nila dahil nakatakas ang Straw Hat Pirates at si Jewelry Bonnie. Kaya nga nagsuggest pa sila na sundan daw nila ang mga ito sa Elbaf. Kaya naman nagtataka nga itong mga Vice Admirals kung bakit sila nag-fail sa naging broadcast ni Vegapunk. So ito nga yung nag-lead sa pagtatanong ni Vice Admiral Doberman patungkol sa mensahe ni Vegapunk, kung bakit daw ba ang remarks nila dito failure. At ito naman yung nag-lead sa pagkamatay netong si Doberman. Kung mapapansin nyo very similar nga itong ataking ginawa ni Saturn nung time na inatake rin niya yung isang Marines na tumingin lang sa kanya nung oras na una siyang nag-transform. Bali itong sequence nga na to dito natin mas may intindihan na ultimo itong matataas sa posisyon ng Marines wala pa ring idea patungkol sa tinatago ng world government, which is yung patungkol sa totoong nangyari sa Void Century 800 years ago. Hindi nga magets ng mga Vice Admirals na itong siniwalat ni Vegapunk sa mundo malaki ang impact neto para sa world government, dahil marireveal nga neto yung tinatago nilang katotohanan. So in relation nga ito ring ginawa ni Gorosei Saturn na pagpatay kay Vice Admiral Doberman malaki nga rin yung naging impact neto para sa hanay ng Marines. Syempre dahil ngayong ramdam na nila na tinatrato lang sila ng world government bilang mga insekto na anytime kayang-kaya nilang patayin paniguradong may duda na sa mga isip netong mga Vice Admirals. Duda na bakit ayaw ipaalam sa kanila ng world government kung ano yung katotohanan, at bakit nagtanong lang yung kasamahan nila patungkol dito pinatay na ito kaagad. Ibig sabihin ba nito may tinatago ang world government? Ito kayang pagpatay ni Saturn kay Doberman ang maglilid sa iba pang Marines na mawalan na ng tiwala sa world government? Dahil nakita naman natin yung mga muka ng mga Vice Admirals nung time na makita nilang mamatay si Doberman, 'di ba? Gulat at takot nga ang naramdaman nila. At speaking of takot ganitong pakiramdam nga rin ang naramdaman ng mga Vice Admirals nung makita nilang dahan-dahan nang nasusunog itong katawan ni Gorosei Saturn dahil sa black flames ni Im-sama. So itong panel nga na to na naghihirap itong si Gorosei Saturn napaka-satisfying nga neto para sa akin. Bukod nga sa napakagandang drawing ni Oda sa panel na to dito rin natin marirealize na sobrang deserve ni Saturn itong paghihirap na to. Syempre dahil sa siya ang main villain para sa arc na to. Marami nga siyang ginawa na talagang masasabi nating sobrang sama, gaya ng pagpatay niya kay Genie, paggawa niyang cyborg kay Kuma, pagpatay niya kay Vegapunk at marami pang iba. Sa mga recent videos nga natin napag-usapan natin yung patungkol sa twist daw na binabanggit ng editor ni Oda na magaganap sa latter part ng arc na to. At mukhang yung tinutukoy nga ng editor na to itong twist kung saan mamamatay si Gorosei Saturn. Sa mga magtatanong nga kung bakit sa lahat ng mga Gorosei si Saturn lang ang pinatay ni Imu, gayong lahat naman sila nag-fail sa arc na to, si Saturn kasi yung nakita natin parang naging leader sa mission nila. Siya nga yung nag-summon sa iba pang Gorosei sa Egghead Island. Plus kung matatandaan nyo may telepathy powers nga ang mga Gorosei, meaning kung ano ang maisip ni Saturn natatransmit din ito kay Im-sama. At dahil nga sa nung time na to biglang na-realize ni Saturn na siya ang dahilan kung bakit nakatakas ang Straw Hat Pirates, since ni-reveal na siya pala ang nagpapigil sa pagsira sa ancient robot 200 years ago, malamang na dumagdag pa ito sa apoy ni Im-sama o nag-udyok palalo sa kanya na talagang wakasan na ang buhay netong si Saturn. Itong naging pagkamatay nga ni Saturn ang understanding ko nga dito hindi naman siya inatake ni
Imu o bigla na lang siyang sinilaban ng apoy ni Im Sama. Ang pagkakaintindi ko nga dito parang tinake away lang o tinanggal lang ni Imu yung powers ni Saturn. At since nakita naman natin nakaka-appoint lang kay Garling na panibagong Gorosei, which is isa nga siyang separate individual, tumataas nga ang tsansa na hindi iisa sila Imu at ang mga Gorosei. Maaaring normal na tao lang itong mga Gorosei na binigyan lang ni Imu ng kakayanan. Kumbaga binigyan niya itong mga Gorosei ng powers para maging immortal at para makapag-transform sa kung anong yokai form. Ang ebidensya nga dyan yung nabanggit ko sa chapter review natin na pagiging batang appearance ni Garling during God Valley incident. Samantalang nung time na to nakita natin si Saturn na matanda na. Similar sa nakita nating Saturn 200 years ago. At speaking of 200 years ago, nakita nga natin itong mga scientist na nakausap ni Gorosei Saturn. At yung isa nga dito sobrang kamukha ni Gorosei Mercury. Pero ang magiging tanong nga ngayon kung 200 years ago pala nagawang hindi ipasira ni Saturn itong ancient robot, ganito pa rin kaya yung ginawa niya ngayon? Hinayaan kaya niya ulit na mabuhay itong ancient robot o this time talagang sinira niya na ito? Dahil yung huling scene nga kung saan magkaharap itong sila Gorosei Saturn at itong ancient robot muli na naman ngang pinutol ni Oda. Meaning may possibility pa rin na makikita pa ulit natin itong si Emmet. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa isa pa sa mga highlights ng chapter na to, which is itong part ni Saint Figarland Garling. Nakita nga natin yung pagpasok niya sa authority room na umaapaw ng confidence. Nakita nga rin natin yung pagbabago sa outfit niya kesa nung time na una natin siyang makita, which is indikasyon nga ito na talagang miyembro na siya ng Gorosei. Pero ang pinaka nakaka-curious nga sa panel niya itong naging reaksyon ng isang specific na Gorosei na si Gorosei Jupiter. As we all know itong si Jupiter nga ang pinakabata sa mga Gorosei. Since siya nga lang sa mga elders ang hindi pa kulay puti ang buhok. Kaya naman assume na ang gustong iparating sa atin ni Oda sa scene na to si Jupiter ang unang nakaalam na patay na si Saturn. Since pinalitan na nga siya ni Garling. Kumbaga dahil sa si Jupiter ang latest addition sa mga Gorosei siya yung may pinaka-fresh sa alaala na para magkaroon ng panibagong Gorosei kailangang may patayin na isa sa kanila. Sa tingin ko lang naman yan. Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa dalawang pinaka-highlights ng latest chapter, which is yung part ni Gorosei Saturn at itong part ni Saint Figarland Garling. Sa susunod na video nga natin, tatalakayin naman natin itong nabanggit ko sa chapter review natin na panibagong satellite ni Vegapunk, itong part ni Stacy at itong napipintong paggalaw ng Revolutionary Army. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!